Ako si Dr. Anirudh Kulkarni, konektado sa Apollo Hospital, Jayanagar. Narito ako upang magbigay ng maikling pagpapakilala tungkol sa stroke. Ang stroke ay karaniwang anumang sakit sa daluyan ng dugo kung saan mayroong pagbara ng daloy ng dugo patungo sa utak. Napakahalaga ng pagkilala sa stroke. Ang nais kong bigyang diin ay isang maikling mnemonic na makakatulong sa inyo na matandaan ang pinakamahalagang sintomas ng stroke. Yun ay be fast. B ay karaniwang balanse kung may pagkawala ng balanse. Ay mga mata, kung nahihirapan kang makakita, kung nakikita mo ng doble o kung ang pasyente ay alam mo hindi makakita, maintindihan kung ano ang nakikita. F ay mukha. Mukha, kung may anumang paglihis ng mukha o kung mayroong hindi pagkakapantay ng mukha. A ay mga braso, maaring binti, kung may kahirapan sa pag-angat ng kamay o binti. S ay pananalita. Kung ang pasyente ay hindi makapagsalita ng maayos, kung ang pasyente ay hindi makaintindi ng sinasabi sa kanya. Pagkatapos, mahalaga ang T. T ay oras para kumilos. Sino ang maaaring magkaroon ng stroke? Kahit sino ay maaaring magkaroon ng stroke. Ang dating pananaw na ang stroke ay sakit ng mga matatanda ay na ngayon hinahamon mula sa maraming iba pang pananaw na nangyayari dahil sa mga pagbabago sa pamumuhay, dahil sa mga pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho ng mga tao, ang stress na kaugnay ng iyong karaniwang pang-araw-araw na trabaho at mga gawain. Kaya sa kasalukuyan, mayroon tayong mga therapy na talagang makapagbabalik o makapagpapagamot ng stroke na kasalukuyang nangyayari. Kasama rito ang IV thrombolysis. Ito ay isang injection na nagwawasak ng pamumuo ng dugo na maaaring ibigay sa loob ng unang 4 at kalahating oras mula sa simula ng mga sintomas na makakatulong sa pagbalik ng ilan sa mga mapaminsalang epekto na nangyayari sa stroke. Para sa mga taong may malalaking pamumuo, o may bara sa isa sa mga pangunahing daluyan ng dugo, maaari rin itong minsang gamutin gamit ng, alam mo, mechanical thrombectomy. Ang mechanical thrombectomy ay kapag mechanical na pumapasok tayo sa daluyan ng dugo at kinukuha ang pamumuo mula sa sistema. Mayroon bang paraan upang maiwasan ang stroke? Oo, meron. Kung maayos mong makokontrol ang mga risk factor o magbago ng pamumuhay, halos 70 hanggang 80% ng mga stroke ay maaaring maiwasan. Ngayon, ano yung mga pagbabagong to sa pamumuhay? Kailangan mong kontrolin ang iyong paninigarilyo. Itigil ang paninigarilyo. Itigil ang pag-inom. Maging aktibo sa pisikal. Gayon din, taunang pagsusuri sa kalusugan upang matukoy kung may umuusbong na mga side effect o mga risk factor tulad ng diabetes, hypertension, hypercholesterolemia. Sa lahat ng mga bagay na ito, kung maayos na nagagamot at nasa ilalim ng kontrol, maraming beses na maiiwasan mo ang pagkakaroon ng stroke. Ngayon, may mga sitwasyon kung saan ang mga pasyente ay nagkakaroon ng stroke at hindi natutulungan sa ospital na handa para dito o malayo at hindi makakarating sa tamang oras. Kaya kahit para sa mga pasyenteng iyon, may pag-asa pa rin dahil sa mga kamakailang pagunlad sa physical na therapy, speech therapy at occupational therapy. Marami sa mga pasyenteng ito at ang maaaring makabawi ng ilang antas ng functional na aktibidad. Ngunit para mangyari ang lahat ng ito, kailangang maging mulat ang lahat sa stroke na nagaganap. Kaya kung kailangan mong maging mulat, kailangan mong tandaan ng mnemonic na be fast. Kaya napakahalaga ng be fast. Kailangan mong kumilos agad. Kailangan mong dalhin ang pasyente sa ospital at kung tama ang paggamot, marami sa mga pasyente ang ganap na gumagaling mula sa stroke